Hi guys! Minsan may nagtanong sa akin kung bakit ginawa naman niya daw lahat para mag-stay sa kanya yung kanyang partner. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo para lang hindi siya iwan, pero sa bandang huli iniwan din siya. At sa time na yun, ayaw ko siyang sagutin dahil baka ma-offend ko siya dahil nakita ko kaagad ang dahilan kung bakit siya iniwan. Pero isang araw nagkaroon kami ulit ng pagkakataon para ipaliwanag sa kanya kung bakit siya iniwan. And then na-realize niya sa kanyang sarili na alam niya na yun talaga ang dahilan pero hindi niya ito na-work out. At nagkaroon siya ng konting panghinayang pero sabi ko sa kanya, hayaan mo na yan dahil tapos na yon. Ang importante ngayon, hindi na muling mangyayari pa na ikaw ay iwanan. Dahil pagka iniwanan ka, dahil na-solve mo na ang area na yon ng buhay mo, na naging dahilan kung bakit ka iniwan, ngayon pag iiwanan ka pa, malaking kawalan na sa kanila yon. Shout out muna tayo kay Sunny Boy Quinto. Congratulations dahil tatay na siya ngayon. Congratulations sa kanyang misis na si Cindy Quinto. Salamat sa Lord at safe ang panganganak ninyo. So God bless sa inyong dalawa at God bless sa inyong baby. Magbibigay ako ng mga rason kung bakit iniiwan ang isang tao. Hindi ko sinasabing lahat ito ay kayo o nasa inyo yung mga rason na ito. At hindi ko rin sure kung mayroong isa dito na dahilan kung bakit naranasan yung iwanan kayo. Pero at least kahit paano matututo tayo na sa ganun ma-secure natin yung relationship natin para hindi tayo iiwanan. Kung ginawa mo ng lahat ang iyong makakaya at iniwan ka pa rin, talagang may topak na yung partner mo. Hindi niya na-appreciate yung mga magagandang bagay sa'yo. At hindi niya nakita kung gaano kakahalaga sa kanya. At ako'y sigurado na isang araw magsisisi rin yon kung bakit kanya iniwanan. Maaring talagang makitid siyang mag-isip or baka may ibang priorities o talagang wala siyang contentment sa isa lang. Siguro mahilig siya sa variety. So yan talaga ang unang dahilan kung bakit ka iniiwan dahil may topak talaga yung napili mo. Kaya mag-ingat sa pagpili. May mga tamang proseso sa pagpipili. Pangalawa, kung bakit iniiwan ang isang tao, dahil sa lack of emotional intelligence. Kapag emotionally intelligent ka kasi, ang iyong priority ay how to please your partner. Paano mo siya mapapasaya, hindi yung paano ka sasaya sa kanya. Kapag emotionally intelligent ka, mas considerate ka kaysa sa iba. Ayaw mong gumawa ng isang bagay na madidisturb yung kalooban ng partner mo. Ayaw mong gumawa ng isang bagay na matutrouble siya. Yan, kasi iniintindi mo siya kaysa sa sarili mo. At kailangan yon sa relationship. Dahil yung gagawin mo sa partner mo, babalik din sa'yo yon ng mas higit pa. Gawin mo siya ng masama, babalik sa iyo ng maraming beses. Gawin mo siya ng mabuti, babalik sa iyo ng marami. Paligayahin mo siya, gawin mo yung mga bagay na ikinasasaya niya, babalik sa iyo yan ng maraming beses. So yan ang isang dahilan kung bakit iniiwan ng isang tao. Maaring isa sa kanila, hindi emotionally intelligent, or maaring silang dalawa, walang emotional intelligence. Kaya mas concerned sila sa makukuha nila sa relationship na yon kaysa sa maibibigay nila. Yan. Pangatlo,
kung bakit iniiwan, baka naman bago naging kayo ay meron na siyang talagang nagugustuhan. At because of manipulation, nauwing kayo. Or baka ikaw ang nag-manipulate ng sitwasyon dahil gustong-gusto mo siya, gumawa ka ng mga kwento o gumawa ka ng mga paraan para maalis yung kanyang attention sa taong iyon na siya talaga yung gusto niya. Ginawa mo yung mga paraan na yun para mapunta sa'yo yung kanyang attention at nauwing kayo nga. But eventually, na-realize na ganun pala ang ginawa mo. So, pagka ganun, na-realize niya na ikaw ang nag-manipulate, eh talagang iiwanan ka niya kahit wala ng paliwanag. Yeah. Pang-apat, ay medyo masakit ito pero talagang nakita ko na isa ito sa dahilan kung bakit may mga iniiwan ay dahil sa yung kanilang partner nagkaroon na ng ex. At doon sa ex nila, merong siyang nakitang something na gustong-gusto niya, na natutuwa siya, proud siya pag nakikita niya yon sa kanyang ex na hindi naman niya makita sa iyo ngayon. So, para sa kanya, boring ka. Dahil hindi niya makita sa iyo yung kanyang kinagigiliwan doon sa kanyang ex. Kaya ang advice ko sa bawat isa para masigurado lang na hindi kayo iwanan, i-work out nyo kaagad ang inyong maturity. At kung kayo ay pumasok na sa relationship, yun muna ang inyong pagsumakitan. I-lead mo ang iyong partner to grow in every aspect. Kasi ikaw din ang makikinabang kapag nag-mature siya. Tandaan niyo na ang personal growth mo at ang personal growth ng iyong partner ang siyang magiging basihan ng growth ng inyong relationship. Hindi mo mapapalago ang relationship kung yung involved sa relationship ay hindi malago. So, i-work out nyo ang maturity. Make it your priority. At ipakita mo na priority mo nga. At ipakita mo kung paano ang mga ginagawa mo para mag-matured ka. At kung gagawin mo yan, maturity will bring security to your relationship. This is Sir Paul, reminding you that no matter what you are going through, you can still enjoy life. Bye.